Okay, buksan po natin ating Bible sa Second Kings chapter 6. Second Kings chapter 6. At isa yan sa paborito kong book madalas, First Kings saka Second Kings. Okay, so daan muna tayo ng Old Testament. Okay, at pwede tayong tumayo. Second Kings chapter 6 verses 1 to 7. Okay, pag-pray natin, no? At pag-pray natin na kahit na anong panahon is nandito tayo sa church, no? I know na dahil sa ulan kagabi, naisip ko, sabi ko, baka maraming hindi pupunta, but I'm thankful for those na nandito ngayon. Amen? Okay, at purihin ang Panginoon sa ating panambahan. Sa 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7, okay, basahin natin isang passage at ito ay naging blessing din sa akin nung time na narinig ko doon sa Johnson. At the same time, since meron tayong appreciation Sunday, may appreciation tayo mamaya, Servants Appreciation Sunday mamayang hapon, let me just preach something sa ating paglilingkod, no? Okay, so medyo connected yung ating magiging message mamaya at ngayon. Okay, sa 2 Kings chapter 6, nandiyan na kayo sa lahat, say amen? Okay, 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7, basahin natin ang salit-salitan. And the son of the prophet said unto Elisha, Behold now, the place where we dwell with thee is too strait for us. And one said, Be content, I pray thee, and go with thy servants. And he answered, I will go. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, for it was borrowed. Verse 7 altogether. Therefore said he, Take it up unto thee, and he put out his hand and took it. Okay, so there's sometimes we lose something because we do not use it. May mga bagay tayong nawawala dahil hindi natin ginagamit. At madalas kapag hindi natin ginagamit, bakit nawawala? Kasi nakalimutan mo na at ang masaklap na itapon mo. Dahil hindi mo alam kung nasaan o kaya na. But isang bagay na makikita natin dito sa message natin ngayon, hindi ito nawala dahil hindi niya ginagamit. There's something that we can lose even we are using it if we are not careful. Pwedeng may mawalang mga bagay sa buhay natin na ginagamit naman natin, pero kapag hindi tayo careful, pwedeng mawala. Okay? At once na nawala ito, maganda iyakan. Maganda i-regain. Maganda wag mong hayaan na mawala, but rather, you need to regain it. Amen? So message natin ngayon is losing our fervor and joy in serving God. Losing our fervor and joy in serving God. Sometimes we are serving. We are doing things for the Lord. Meron tayong ginagawa pero later on, nawawala na yung fervor, nawawala na yung excitement in doing. Nawawala na yung joy in doing. Okay? Bakit nawawala? Okay, so ito yung mga bagay na titingnan natin. Do not lose your fervor and joy in serving God. So tayo po muna ay manalangin. Diyos sa masalangit, muli po Panginoon, kami pong mula ay dumudulog sa inyong trono, samahan niyo pong muli kami sa mensahe na aming maririnig. Dalayan ko po na ito po ay tunay na maging pagpapala sa amin. At dalayan ko po na samahan niyo po ako ng inyong banal na Espiritu. Kayo po Panginoon ang manguna at kayo pong may taas pong muli sa aming kalagitnaan. Ito na po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede tayo mo po. So losing our fervor and joy in serving. So they lose the axe head while they are using it. Makikita natin na nung ginagamit nila yon, hindi naman nila nawala dahil hindi nila ginagamit. But nang ginagamit nila, nawala nila yung axe head. Actually, meron silang napakagandang layunin because maraming mga prophets, no, yung mga school of prophets during the time of Elisha. At maraming pumunta and gusto nila maging matuto. And during that time, sabi sa Bible,
Yung kanilang place is too straight for them. Ibig sabihin, masyado nang masikip, hindi na sila kasya. Hindi na sila ano, so sabi nila, kumuha tayo ng mga kahoy and let's build ng panibagong ano natin, no? Mag-build sila ng karagdagan para sila ay magkasya. And as they cut down wood, habang bumabagsak yung isang puno, okay, siguro tinamaan ng bumabagsak na puno yung axe head, then nahulog nila yung axe head. And sabi dito, makikita natin dito, and he cried and said, the last master, for it was borrowed. Okay? Umiyak siya, una, because hindi ito sa kanya, amen? Pinagkatiwala lang sa kanya. Pangalawa, umiyak siya dahil kahit anong gawin nila, hindi na nila magagawa yung kanilang purpose. Okay, nandiyan na ba si Brother Joben? Kailangan ko yung nandiyan na si Joben. Okay? So, sometimes, na marami tayong mga bagay na nawawala. Ilagay mo lang dyan, brother. Mayroon tayong papalakulin. Ay, joke. Huwag mo na tanggalin. Tinanggal mo na eh. Okay? Sige. In case of emergency, amen, joke. Hindi, joke lang, no? So, sometimes we lose things sa buhay natin. Okay? Sabi ko nga, mamaya meron tayong appreciations, God's Servants Appreciation, at ako personally natutuwa. Kasi alam nyo ba kung gaano karami ang i-appreciate natin? Around 250. Okay? 250. Ibig sabihin, halos lahat na ng miyembro. Amen? At sana sa susunod, sa Thursday, sa may January, sa recruitment Sunday natin, is yung wala pang ministry sa church, meron na ring ministry. Okay? Pastor, sa susunod, baka 300 na. Then mas maganda, amen? Okay, mas maraming i-appreciate, mas maganda. At I pray na meron kang ministry sa church. But sometimes as we serve the Lord, ito ang reality. And aminin natin to. Sino sa inyo, honestly, sometimes habang nagsuserve ka, nagkakaroon ka ng nawawala yung joy and fervor o yung enthusiasm mo in doing the things of the Lord. Sino sa inyo sometimes napapagod? Sino sa inyo sometimes nadi-discourage? Sometimes para ayaw mo na magpatuloy, honestly, taas ang kamay. Okay? So nakaka-experience tayo and that is normal. At maraming mga tao sa Bible, mga Bible character, that they are doing something great for the Lord and yet, in some way, in some time, makikita natin bigla silang, Lord, tama na. Okay? Kita natin sa 1 Kings chapter 19 verse 4. 1 Kings chapter 19 verse 4, bigyan ko lang kayo ng ilang example. Sa 1 Kings chapter 19 verse 4, sabi dito, but when he himself went a day's journey, ito ay si Elijah. After niya magkaroon ng victory in Mount Carmel, after niyang ipatunayan ang pinakang Diyos na kanyang sinasambang tunay na Diyos, tinalo ang lahat ng mga Baal prophets, saka prophets of the grove, and also maraming mga tao na naniwala uli sa Panginoon. After that, nagkaroon ng discouragement. Okay? Ako naniniwala, hindi siya lang natakot kay Jezebel. Pero siya ay nagkaroon ng exhaustion sa sobrang pagod, sa sobrang dumating sa punto sa buhay niya na nagkaroon na siya kagad ng takot. At sasabi dito, when he went a day's journey in the wilderness, he came and sat down under the juniper tree. And by the way, ang pinaka-team natin this year is faithfulness and fruitfulness, at isang pag-aaralan natin mga puno sa Bible. Okay? Mga puno sa Bible na may kinalaman sa mga Bible character. And one of the tree is the juniper tree. Saka si Elijah. At ang sabi dito, he requested for himself. Imagine mo, he is victorious and yet pagkatapos niyan, sabi niya, he requested to himself that he might die. And said, it is enough, Lord. It is not now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers. Sa tingin nyo, isang taong successful in many things, successful in serving the Lord, hindi pwede magka-experience na ganyan? Possible? Nangyari yan kay Elijah? Si Moses, sa Numbers chapter 11 verse 14. Numbers chapter 11 verse 14, another thing makikita natin si Moses. He was discouraged at
nagkaroon na-lose niya yung kanyang fervor and joy in serving the Lord because of the heavy burden of leadership. At ang sabi niya sa may verse 14, I am not able to bear all these people alone because it is too heavy for me, and if thou deal thus with me, sabi niya, keep, I pray thee. Ano yung request ni Moses? Out of a hand, if I have found favor in thy sight, let me not see my wretchedness. So nag-ask din siya na Lord, sabi niya, pwede bang, sabi niya, kill me. Yung word mahal na sinabi niya doon, no? Kill me. Imagine mo yung katatapos niya lang pakita na makapangyarihan ng kanyang Diyos doon sa Egypt. At finally, pinalaya sila ng Panginoon. Nakita niya kung paano bumuka yung Red Sea. Pero during that time na nililid niya na yung mga tao, ang sabi niya, Lord, patayin mo na ako. Masyadong mabigat ang responsibility. Amen? Na-experience niyo yan? Na-experience mo yan bilang magulang na para bang everyday gigising ka, magluluto ka. Alam mo namang ginagawa mo yan everyday, pero one day parang biglang ang bigat ng katawan mo. Gigising pa ba ako para magluto? Gigising pa ba ako para maglaba? Gigising pa ba ako para maglinis? Gigising pa ba ako para magtrabaho? Diba? May mga times. Si Jeremiah, he was discouraged for preaching the Word of God. Pwede pala may experience na nagpipreach ka, pwede ka ma-discourage. Nagpipreach ka para ma-encourage ang iba, pero pwede may pagkakataon. Sa Jeremiah chapter 20 verse 8, ang sabi dito, for this I spake, I cried. I cried, violence is spoiled, because the word of the Lord was made a reproach unto me. Ano yung sinabi niya? And derision, daily. Para bang every time because he preached something that is against the will ng mga tao, at ito yung kalooban ng Panginoon na ipapreach, masakit pakinggan. Maraming tao nagalit sa kanya. Okay? Then I said sa verse 9, sabi, I will not make mention of him. Dumating siya sa punto na sabi niya, Lord, pwede bang hindi na ako magsasalita patungkol sa iyo? Nor speak anymore in His name? Grabe, no? Pwede palang mangyari yan. Okay? Pero nakakatawa kay Jeremiah, sabi, but His word was in my heart as a burning fire. Shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Hindi niya pa rin mapigilan mag-preach. Amen? Amen? Pero sabi niya, inamin niya in some way. Sabi niya, dumating ako sa punto, Lord, na parang ayoko nang sabihin, mag-preach, to preach your word, to preach in your name. Pwede ma-experience? Si Job, sa Job chapter 3 verse 11, na-experience ni Job na siya ay ma-discourage. Why? Because marami siyang question na hindi masagot. Na para bang, Lord, bakit nangyayari ito? Bakit itong mga nangyayari sa buhay ko? Ginagawa ko naman yung dapat kong gawin. Kung kailan ako sumunod, biglang ganito nangyari. Mga ganon. Okay? Sometimes pwede mangyari yan. Okay? At ang sabi sa may verse 11, sabi niya, why die? Sabi niya, nung dumating siya sa punto ng discouragement, why died I not from the womb? Sana, dun pa lang sa sinapupunan, namatay na ako. Grabe, no? Why did I not give up the ghost when I came out of the belly? O kaya nung time na lumabas ako, patay na lang sana ako. Hindi na ako lumaki. Tanuhin ko kayo. Sa tingin nyo, maririnig, sa parang nag-iisip kayo, yung mga great men in the Bible, pwedeng ma-experience yan? Okay? Marami pa. Si David, si Abraham, okay? Si Isaac, maraming mga pagkakataon na makikita natin. And yet, why they lose the fervor? Why they lose the joy in serving the Lord? Why they lose doing the things na ginagawa naman nila for the Lord? Bakit nawala? Possible na mangyari yun. Meron kayong desire na magtugtog sa orchestra, pwedeng mawala yan anytime. May ginagawa kayo, very ano kayo sa inyong pagsuserve as a Sunday school teacher, pwedeng mawala yan. Ako bilang pastor, pwedeng mawala yun. As a staff, pwedeng mawala yun. Even members, pwedeng mawala yan. Kahit na ginagawa mo yung dapat mong gawin, pwedeng mawala yun if you are not be careful. Okay? Pwedeng mawala. So, tatlong bagay na makikita natin.
Okay? First, is na-experience niya yung losing the axe head. Losing the axe head. Sabi diyan sa may ano natin, sa may verse 5, but as one was felling a beam, the axe head fell into the water and cried and said, alas, master, for it was borrowed. So alam niyo na nawala. Okay? Mahirap mag-cut ng wood kapag ang isang ano is mapurol. Tama? Okay? Buti ito, meron pang rubber, no? Pero pag mapurol na yan, pag matalim, ang sarap mag-cut, amen? Pero kapag yan ay, tawag dito yung pumurol, di ba ang hirap? Hampas ka ng hampas, hindi naman gaanong bumabaon. Pero how much more kapag ito yung axe mo, nahulog mo na yung axe head. Ito na lang ang hawak mo. Anong mangyayari sa iyo kapag ito na lang ang hawak mo? Alam niyo, kahit ihampas ko to ng hihampas, kahit iputulin ko to at kahit anong gawin ko dito, ihampas ko na ng pinakamalakas na kaya ko, hindi na ako makakaputol ng puno if I lose this one. Pag na-lose nyo na yung axe head, kahit anong gawin mo, kahit faithfully hawak-hawak mo yung handle, kahit faithfully you're doing things the same na ginagawa mo, pero wala na yung axe head, wala nang fulfillment. Amen? Wala nang accomplishment. Then later on, mapapagod ka na lang kasi walang nangyayari because you lose the axe head. So marami sa atin, sometimes ganito na tayo. Hindi na tayo ganun ka-effective before. Why? We lose the axe head. Marami na tayong nawala sa buhay natin, hindi natin namamalayan, hindi naman tayo purol. Meron naman tayo na kaya ng problema na hindi mo namamalayan, habang may ginagawa ka, hindi mo tinitignan na nawawala na pala yung axe head. Na-lose mo na pala yung axe head. So be careful to lose your axe head. Be careful to lose your focus. Be careful to lose your focus. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ang sabi sa Bible, look unto Jesus. Look unto Jesus. If you lose your focus, pag na-lose mo yung focus mo, nakatingin ka na sa tao, hindi na sa Panginoon, meron kang axe na walang axe head. Amen? Madali ka nang ma-discourage. Bakit? Nakatingin ka sa tao. Marami kang expectation, marami kang things na tinitingnan. And by the way, sana ma-realize natin to sa lahat ng naglilingkod sa church. Hindi utang na loob ng Sunday school teacher mo na nagsuserve ka sa Sunday school class. Walang utang na loob ang bawat isa sa atin. Why? We are serving the Lord, not men. Wala kayong utang na loob sa akin, ganun din sa akin, sa inyo. Kasi ang pinaka-ano natin, and by the way, wag natin ginagawa isang bagay because sa utang na loob. Especially magandang ginagawa natin, if we are doing something for the church, for the Lord, dapat ang nakatingin tayo sa Diyos, hindi sa tao. Amen? Sometimes tumitingin tayo sa tao ito madalas sometimes nawawala tayo sa church because of somebody, pero nakalimutan mo na wala na pala yung focus mo sa Panginoon. Madali ka nang ma-offend sa maraming tao because you lose your focus on the Lord. Look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Amen? Kaya nga sabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 6, not with eye service. Not with eye service. As men pleaser, but as the servant of Christ, doing the will of God from the heart. Amen? Amen? Pag may ginagawa ka, make sure you are doing something for the Lord, not for men. Not something to display, but kailangan mong gawin sincerely.
kahit walang nakakakita. Amen? Dapat ganun tayo. Not as man pleaser, but God's pleaser. Be careful when you lose your purpose. Be careful when you lose your purpose. Ano yung purpose mo? What is your reason why you are serving? Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nagsuserve? Okay? Do not lose your focus sa Panginoon. Pero isang bagay din, dapat makita mo, ano ba yung reason bakit ka nagsuserve? Ano yung reason bakit tayo nasa church? Ano yung reason bakit tayo nasa isang certain ministry? And by the way, ginagawa natin ngayon, every January Recruitment Sunday, dahil ang gusto ko kayo ang mamili at kayo ang mag-volunteer sa sarili nyo. Hindi yung pipilitin kayo. At hindi kayo nilagay dyan para kundi tingnan natin kung anong pwede mong gawin. And once na ikaw naglagay dyan, binolunteer mo yung sarili mo, then it means, kusa yan dapat. Amen? Amen? Kusa yan. Hindi ka tinitingnan mo bakit ka nandito sa church, bakit ka miyembro ng Laloma Baptist Church, bakit ka nasa full-time staff, bakit ka pumasok sa Bible Institute, bakit nasa ministry ka. Ano yung purpose mo? What is your reason? John chapter 15 verse 16. Para sa akin, one of the reason bakit tayo nasa ministry, personally sa akin, because sabi ng Panginoon, you have not chosen me, but I have chosen you. Amen? Hindi natin pinili, pero pinili tayo ng Diyos. Hindi natin ginusto, pero itong gusto ng Diyos para sa atin. That ye should go and bring forth fruit and that your fruit should remain. At promise na lang yung pinakadulo that whatsoever ye shall ask on the Father's in my name, He may give it you. So makikita natin dito na sana makita mo yung purpose mo. One time, naalala mo one time. May mga iba sa inyo na gumawa ng decision sa altar na to. May mga iba sa inyo na nagsabi sa Panginoon, personal yan, hindi mo yan sinabi sa tao, na sinabi mo, Lord, kung pagagalingin mo lang ako, maglilingkod ako. Kung bibigyan mo ako ng ganito, maglilingkod ako. Kung hahayaan mo ako magkaroon ng victorious life, maglilingkod ako. Tapos may narinig kang mga mensahe, nangusap sa iyo, alam mo, kinausap ka, sabi mo maglilingkod ka, pero bakit one day, you lose the fervor. You lose the joy. Kasi isang bagay, nakalimutan mo na yung purpose mo. Ang purpose ng refrigerator para palamigin yung mga bagay na ilalagay mo doon. Pero kung yung refrigerator hindi mo i-on, anong itsura ng refrigerator na hindi nakasindi? Hindi siya refrigerator, cabinet. Amen? Amen? Aparador. Hindi siya refrigerator kung hindi siya lumalamig. Kasi ang purpose ng refrigerator, lumamig. Amen? Amen? Anong purpose ng kandila? Magliwanag. Amen? Pastor, ayaw ko maubos yung kandila. Then huwag ka nang bumili ng kandila. Useless. Kasi habang ginagamit mo yung kandila, mauubos yan. Pero ang pinaka-purpose ng kandila is sindihan. Para magliwanag. Whatever things na gagawin mo, nakakita na kayong tao, lahat ng appliances, dinisplay sa wall, nakalagay yung kanyang batya, pero hindi ginagamit. No? Bumili ka ng rice cooker pero hindi mo ginagamit. Ano mga tawag doon? Useless. Nakakita na kayo ng electric pan na merong damit? Sino sa inyo nakakita ng bahay na ang electric pan may damit? Ako meron na. May nakita rin si Brother Buboy. Sabihin ko sa inyo kahit may bisita
Nakaupo sa tabi ng electric fan, hindi sisindi yung electric fan. Display. Alam nyo, mas maganda yung electric fan na kahit madumi, at least umiikot, may hangin. Amen? Amen? Kaysa isang bagay na wala ng purpose, nakikita mo lang pero walang purpose kasi hindi ginagamit. And sometimes ganito tayo. Sometimes umatin tayo ng church, umatin tayo every service, but we forget our purpose. Anong purpose mo? Hindi tayo dapat display. Another thing na reason, 1 Samuel chapter 12 verse 24. Another reason. Unang reason bakit tayo naglilingkod, pinili tayo ng Panginoon. Kinausap ka ng Panginoon. Binigay niya sa kayo yung burden na yan, hindi yan galing sa tao. Another thing, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. One of the reason, bakit tayo nagsuserve sa Panginoon, is because of the great things God hath done for us. Because He saved us. Amen? Isang reason, magsabi na kayo na ibang reason nyo kung bakit kayo naglilingkod, but the greatest reason is dahil niligtas tayo ng Diyos. The greatest reason, niligtas tayo ng Diyos. Kaya nga kung ikaw ay ligtas, someday pagdating doon sa langit, by the way, ang message ko mamaya, the ultimate appreciation Sunday, or the ultimate appreciation day. Because lahat na appreciation dito sa lupa is just temporary. Pero ang pinaka-ultimate appreciation, dun sa langit. Dun sa langit, wala nang politics involved. Amen? Amen? I mean, hindi yan pinipili lang na gano'n na kung sino yung gustong pupiliin na bigyan na ano. Pagdating dun sa langit, very honest. Walang bias. At napakatindi dito dahil lahat ng sasabihin ng Panginoon, walang kasinungalingan. At ititest ng Panginoon everything. Parang yun ang message ko ngayon, ano? Pero mamaya yun. Pero isang bagay na makikita nyo, nawawala yung nawawala yung purpose natin, and I pray na alalahanin mo, maliban sa salvation mo, what are the great things God has done for you? What are the great things God has done for you? Great things God has done for me? Bigyan niya ako ng family. Bigyan niya ako ng wife. Bigyan niya ako ng mga anak. Great things sa ginawa ng Panginoon, yung opportunity to serve. Since nang nasave ako hanggang ngayon, yung opportunity to serve. Ang daming ginawa ng Panginoon. And in every miracles na ginagawa ng Panginoon, sana ma-realize natin to every good things na ginagawa sa iyo ng Panginoon, ipakita ng Panginoon ang purpose mo is to serve Him. Because of the great things He had done. Another thing, 1 Corinthians chapter 10 verse 31, we are serving Him because of, we are serving Him for His glory. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do all for the glory of God. Amen? Be careful to lose your focus. Ito yung focus mo. Losing your accent, parang na-lose mo yung focus. Losing the accent is the same way na na-lose yung ating purpose. Another thing, be careful to lose your vision. Be careful to lose your vision. Proverbs chapter 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. So be careful when you lose the direction of God. Ano yung isang bagay na problema natin? Sometimes, we lose the direction of God. We are moving not in God's direction, but we are moving against God's direction. Sometimes we move outside the will of God. Sana ma-realize natin sa Acts chapter 16 verse 10, anong ginawa ng vision kay Apostle Paul? Ang sabi dito, after he had seen the vision, immediately he endeavored to go. Ano yung nasa isipan ni Apostle Paul? When he saw the vision, that is the direction of the Lord sa kanya, anong ginawa niya? Immediately. Ano, hindi na nag-isip.
Alam yung isang bagay? The more na nag-iisip ka, the more na nagkakamali ka, no? Kapag ang isang bagay, sinabi na ng Panginoon, huwag mo nang pag-isipan. Lord, kalooban ba ng Diyos na mag-church? Yes. Pastor, kahit na merong Typhoon Ramil, yes. Amen? Huwag mo nang pag-isipan yon. Lord, kalooban mo ba na basahin ko ang Bible mo? Yes. Hindi mo na kailangan ng theological explanation na kailangan mo ang Bible mo. Ang daming mga bagay na hindi mo na kailangan pag-isipan. Pero maraming problema. Ang problema ko minsan, maraming Kristiyano, direct na sinasabi na, ito na yung sinasabi na direction ng Panginoon, anong question niya? Ang dami pa rin. Sometimes ayaw lang sumunod. Yan, ayaw lang sumunod. Be careful kapag nag-move tayo directly opposite to the direction of God like Jonah. Si Jonah, anong ginawa ni Jonah? Jonah chapter 1. Anong sabi ng Panginoon sa verse 2 na lang? Jonah chapter 1 verse 2, arise, go to Nineveh. Go to Nineveh. Ibang pronunciation, Nineveh, no? Pero Pilipino ako no? At least naintindihan nyo kung ano yun. Okay? Go to Nineveh. Pero ang problema ito. Anong ginawa ni Jonah? Verse 3, but Jonah rose up. Anong ginawa niya sa verse 3, Brad? Verse 3 na tayo. And went and flee to Tarshish. Okay? Instead na pumunta sa Nineveh, saan siya pumunta? Tarshish. Kasi anong meron sa Tarshish? Mas gusto niya yung mga tao doon. Amen? Bakit ano ba meron sa Nineveh? Ayaw niya yung tao sa Nineveh. Personal choice. Personal choice dahil hindi maganda ang ginawa ng mga tao sa Nineveh. Kalaban ng Israel ang Ninevites. Maraming ginawang hindi maganda ang mga Ninevites sa Israel. Parang Hamas ang dating niya, no? Pero sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Nineveh para mag-witness. Siya ang gagamitin ng Panginoon. Pero anong tendency? Nalulus natin yung axe head once na ang direction natin hindi na direction ng Panginoon. Amen? Anong ginawa ng Panginoon? Mamaya makikita natin si Jonah. But tandaan natin, maraming mga pagkakataon sa buhay natin, alam mo nang ito yung direction, pero ayaw mong makinig. Personal feelings, personal reason, personal wants. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, Pastor, paano kapag ang tagal-tagal ko nang naghihintay, walang nangyayari? Anong sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 3? Anong sabi sa Habakkuk chapter 2 verse 3? For the vision is yet for an appointed time. Huwag kang mainip. But at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Amen? It will not tarry. Sometimes ang vision ng Panginoon, ganito eh. Alam niyo, sometimes, ito yung pinaka-nakakalungkot. Kung kailan malapit ka na mag-surrender, ibig sabihin pala nun, malapit na rin ang Panginoon na ibigay sa yan. And sometimes kung may testing sa bawat tandaan nyo to, in everything may testing ang Panginoon. Pag may ginawa ang Panginoon, itetest ka muna niya kung susunod ka talaga. Kung maghihintay ka talaga, kung magiging patient ka talaga. Pero kung hindi ka susunod, bahala ka. It is your personal decision. Pero tandaan mo lang, huwag ka lang sanang maging Jonah. Amen? Another thing na makikita natin, 2 Kings chapter 6 verse 5, balikan natin. Be careful when you lose your vision. Ang sabi dito, but as one as was felling a beam, nawala yung kanyang beam, eto na lang naiwan sa kanya, anong sabi dito, and he cried. He cried. Alam isang bagay? Kapag ganito na lang ang hawak mo, you lose your focus,
you lose your purpose, you lose your vision, nakakapagod na ang buhay kasi tagpas ka ng tagpas, walang nangyayari. Parang nagsusurvive ka na lang. And most of the people ngayon, maraming Kristiyano, akala mo, sinusubukan may ginagawa, pero pagod. Madaling mairita, madaling mag-surrender, madaling ma-discourage. Why? Wala nang axe head. At sana pag na-realize mo yan, iyakan mo. Iyakan mo. Iyakan mo yan sa Panginoon. Amen? Anong ginawa nila? Second, number 2. Okay pa po ba kayo? Number 2. 2 Kings chapter 6 verse 6, and the man of God said, where fell it? Saan nahulog? Okay? Nahulog to eh. Tumunog ah. Pero tubig yun, hindi mo maririnig. Dire-diretso lang. Ang tanong sa kanya, saan nahulog? Okay, listen. Number 2, go back where you lose it. Kung nahulog mo to dito, nahulog mo siya dito. Okay? Dito mo siya nahulog eh. Huwag mo nga hanapin dito. May mga ibang tao, doon niya nahulog pero dito hinahanap. Pastor, bakit diyan ka naghahanap? Kasi madilim doon, maliwanag dito, no? Sabihin ko lang sa inyo to, no? May mga ibang tao, nahulog mo yung axe head dito. Naghahanap ka rito, and sabihin ko sa inyo isang katotohanan, kahit hanapin mo ng gusto, hindi mo mahanap yung hinahanap mo kung hindi ka babalik kung saan mo nahulog. Ulitin ko, kahit anong gustong hanap mo, kahit gawin mo ng pinaka-best, trying to find something na kailangan mo, na need mo, na something na magsasatisfy sa iyo, hindi mo yan mahanap until you go back kung saan mo nahulog. Pag hindi ka bumalik kung saan mo nahulog, walang satisfaction. Si Naomi, nagsimula siya sa Jerusalem. Alala niyo sa Book of Ruth? Si Naomi, anong ginawa niya? Because of famine, sabi sa verse 1, anong ginawa nila? They went to Moab. Pumunta sila sa Moab because of the famine. Pero later on, anong ginawa ng Panginoon? Ano yung nakakatawa na kapag ikaw ay humanap ng mga bagay na dito ka, dapat nandito ka lang, pero pumunta ka rito, anong ginawa ng Panginoon? Nung time na umalis sila, namatay yung asawa niya, namatay yung dalawa niyang anak. Tapos maririnig niya isang balita sa Ruth chapter 1 verse 6. Ano yung balita na narinig ni Ruth sa chapter 1 verse 6? For she had heard in the country of Moab how the Lord had visited His people, giving bread dun sa Bethlehem. Hinanap niya yung buhay niya dito. Pero nawala niya yung buhay niya doon. Anong ginawa ni Naomi? Kung hindi siya bumalik doon sa lugar kung saan niya nawala, hindi niya mahanap yung hinahanap niya. Ulitin ko, hindi mo kayang hanapin ng isang bagay na gusto mong hanapin unless bumalik ka kung saan mo nahulog. Balikan mo kung saan ka nahulog. Balikan mo kung saan ka na-discourage. Balikan mo kung ano yung pinaka-purpose ng buhay mo. Ano yung vision ng Panginoon sa iyo. Ano yung purpose ng Panginoon? Manggat hindi ka babalik, sabihin ko sa iyo, you will be discouraged. Dala-dala mo to, pero hindi mo makikita yung axe head mo. Kahit anong ganda ng buhay mo, Pastor, mag-a-apply ako sa ganito, sige lang. Pastor, pupunta ako sa church ng ganito, sige lang. Lahat gawin mo. Pero yung axe head na yun, nandun pa rin. Kailangan mong balikan. Kailangan mong balikan kung saan mo nahulog. Balikan mo kung saan mo nahulog. Nung bumalik si Naomi, anong ginawa ng Panginoon? Matthew chapter 1 verse 5.
Pag binasa niya yung lineage ng Panginoon mula sa chapter 1, diyan sa chapter 1, makikita niyo sa lineage ng Panginoon. Binabanggit mo ang mga pangalan ng mga kalalakihan. Pero pagdating sa verse 5 ng Matthew, biglang binanggit, Salmon begat Boaz of Rashab and Boaz begat Obed of Ruth. At sino si Obed? Siya yung father ni Jesse. At sino si Jesse? Siya yung father ni David. Sa lineage na yan, manggagaling ang lineage ng Panginoon. Why? Nung hinanap niya yung buhay niya sa Moab, nung hindi niya makita, thank God, bumalik siya sa Bethlehem. Nakita niya yung acts. Nakita niya yung purpose ng Panginoon. Nakita niya yung vision ng Panginoon. Nakita niya yung focus niya. Another thing, si Jonah. Si Jonah, saan siya pumunta? Sabi ng Panginoon, go to Nineveh. Saan siya pumunta? Tarshish. Anong sasakyan? Ship. Okay? Pero nang nandun siya sa ship, walang magandang direction na yung narinig ko isang testimony sa member ng Sanctified Baptist Church. Merong isang babae doon, meron isang parang dito yung yung single professional. Sinabihan ng hindi kalooban ng Panginoon yung pagtungo niya doon sa isang lugar. Pero tumuloy pa rin. Tapos nandun siya sa aeroplano, naka-experience ang aeroplano ng napakindang turbulence. Na lahat nagpipray na. Imagine mo, lahat nagpipray. Tapos ang sabi niya sa sarili niya, ako yata yung dahilan. At babagsak tong aeroplano na to because of me. Buti na lang, hindi bumagsak. Amen? Amen? Ano yung ginawa ng Panginoon? Nung time na nag-pray, basahin nyo na lang for the sake ng time, sa Jonah chapter 2, nag-pray si Jonah. Saan siya nag-pray? Ang ganda ng kanyang prayer time. Ang ganda ng kanyang closet. Saan ang closet niya? In the belly. Amen? Sa tiyan ng malaking isda. Hindi mabango. Amen? Hindi mo alam kung anong position mo. Nakakahilo kada galaw ng isda. Pero nag-pray si Jonah, ang nakakalungkot. Naghintay pa siya ng 3 days bago siya mag-pray. Sometimes maraming Kristiyano, it will take 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 years, 3 decades bago mag-decide. Balikan mo. Pero siya, buti nag-pray. At nang nag-pray siya, ang sabi sa verse 10, and the Lord spake to the fish. Kinausap ng Panginoon yung fish. And it vomited Jonah. At nung siya ay binamit nandun na siya sa land. Alam niyo hindi ko alam kung saan yung land na yan. Pero isang place na malapit na sa Nineveh. Maglalakad na lang siya. Ano yung isang bagay na makikita natin? Pagka yung buhay mo hindi na maganda, ang saklap ng ang word isusuka ka na lang para bumalik ka doon sa lugar na kailangan mong balikan. Yung things na kailangan mong gawin. Nung tinawag ako ng Panginoon, matindi yung pagkakatawag sa akin dahil tinawag ako ng Panginoon during the time na convenient na, in the convenient of my work. Kung kailan malaki ng allowance, kung kailan malaki ng salary, saka pa ako tinawag. Pero yan ang calling. Hindi mo matatakasan. Remember the prodigal son. Anong ginawa ng prodigal son? Sabi niya sa kanyang tatay, Tay, kunin ko na lahat ng mana ko. Ayoko na sa bahay. Sige. Hindi naman siya pinigilan, amen? Grabe yung tatay niya, no? Ito na ang mana mo. Alis siya. Hindi siya pinigilan, walang dramang nangyari. Pero nang time na nandun na siya at naubos lahat ng meron siya, he realized, walang makakapag-satisfy sa kanya kundi sa piling ng tatay niya. Walang magpuprotect sa kanya, magpuprovide ng everything sa kanya, kundi sa piling ng tatay niya. Anong sinabi niya? Later on, sabi ng bata, sabi ng prodigal son, Luke chapter 15 verse 7, and when he came to himself, he said,
How many hard servants of my fathers have bread enough to spare, and I perish with hunger. Kaya sabi niya, I will arise and go to my father. Okay, kaya pang masundan? I will arise and go to my father. Anong kailangan lang natin gawin? Kung saan mo nawala, balikan mo. Amen? Amen? Huwag mong hayaan na ito lang hawak mo. And last, amen? Last. Okay pa ba kayo? Last. The miracle when you desire to recover it. Makikita mo yung miracle once you desire to recover the axe head. Alam niyo kung minsan hindi natin makita yung miracle kasi nawala mo na. May mga ibang Kristyano ganito, no? Nawala mo na yung axe head, pero sabi mo, sige, okay na lang yan. Okay na to, mabubuhay na lang ako kahit na ganito. Pagtsatsagaan ko na lang to. Kahit hindi na ako nakaka-experience sa anumang accomplishment, hindi na ako masaya, pero sige, ito lang. Hindi ko na babalikan yan. Pero hanggat hindi mo babalikan yung axe head, hindi mo makikita yung miracle na gagawin ng Panginoon. Tandaan mo to. Sino ang nagdi-desire na mabalik sa iyo yung axe head? Dalawang person. At ang unang-unang person na nagdi-desire niyan para bumalik sa iyo yan is the Lord Himself. Gusto niyang kunin mo yan, pero hindi niya ibibigay kung hindi mo naman gustong kunin. Kailangan gustuhin mo. Kailangan magkaroon ka ng desire. Nahulog mo yan. Kayang ibalik ng Panginoon anytime, but you need to have a desire na pulutin yan. Kung hindi mo yan pupulutin, hindi mo yan pupuntahan, hindi mo yan babalikan, kung wala kang concern, then sabihin ko sa iyo, hindi yan lulutang. Hindi mo yan mahanap, hindi mo yan makukuha unless you desire it. I-desire mo. Ilagay mo sa puso mo. Okay? At sabi diyan sa 2 Kings chapter 6 verse 6, and the man of God said, where fell it? He showed him the place, and he cut down a stick and cast it in Peter, and the iron did swim. Grabe, no? Hindi ko alam kung anong nangyari dito. Isang bagay na iniisip ko, sabi ko, Lord, siguro, honestly sino sa inyo nagtanong, bakit kailangan pa nung stick? No? Yung unang tanong ko dito nang binabasa ko to, anong kinalaman nung stick para lumutang to? Baka alam nyo ang sagot, amen? Pero iniisip ko one time, iniisip ko, pwede naman gawin ni Elisha. Ito yung tubig. Hawakan niya yung tubig, saan mo nahulog? Hawakan niya yung tubig, tapos since matatas siya sa tubig, pwede niyang paangatin na lang, di ba? Pero isang problema natin kuminsan kine-question natin yung way ng Panginoon at iniisip natin yung way natin para makuha uli natin. Honestly. Sometimes ayaw natin sumunod sa Panginoon kung ano yung sinasabi ng Panginoon at sasabihin mo, Lord, kung kalooban mo talagang makuha ko yan, palutangin mo na lang. Tama? Kung kalooban mo talaga yan, Panginoon, huwag mo na akong pahirapan. Grabe, no? Alam mo yung masyado tayong demanding sa Panginoon? And sometimes, kuminsan sasabihin ng Panginoon, ganun ka-demanding? Ganun ka-special sa tingin mo? Ganun ka-VIP? Tandaan nyo to. Hanggat hindi tayo sumusunod sa Panginoon, hanggat hindi tayo nag-humble sa Panginoon, at gawin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kahit na nonsense sa'yo yan, sa harapan ng Panginoon, obedience yan. Amen? Sabi ng sa Isaiah chapter 55 verse 8, my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, saith the Lord.
Pag sinabi ng Panginoon kay Elisha, Elisha, gusto mong lumutang yan? Kumuha ka ng stick. Nag-iisip ako doon sabi ko, Lord, ano ba yung stick na kasi yan, no? Tapos kailangan ng itapon yung stick, lumutang yung stick, tapos nag-swim yung, ang sabi sa Bible, nag-swim daw yung ano eh. Hindi ko alam kung paano nag-swim. So makita mo yung pinaka-axe na gumagano siguro, no? Tapos finally lumutang. Pero tanungin ko kayo, kung sinabi ng Panginoon, magtapong ka ng stick, sasabi mo sa Panginoon, Lord, nonsense. Lord, hindi yan logical. Lord, hindi ko ma-explain. Kaya hindi ko susundin. Sabihin ko sa inyo, ang Panginoon, hindi niya tinatanong sa iyo kung gusto mong maunawaan kung bakit niya pinapatapon sa iyo yung steak. Ang gusto lang ng Panginoon, isa lang, susunod ka ba? Amen? Amen? Sometimes hindi mo kailangan maunawaan lahat para makita ng Panginoon kung susunod ka lang. Amen? Sino sa inyo sumunod kayo, one time sumunod kayo sa Panginoon kahit hindi nyo naiintindihan? Sino sa inyo? Nasubukan nyo yun? May times may ginagawa kayo na hindi nyo naiintindihan? Para bang ganito si Abraham? Di ba si Abraham? Sabi ng Panginoon, Abraham, umalis ka sa yung place, dyan sa Ur, dadaling kita sa isang place na hindi mo alam. Ang hirap nun, ano? Yung hindi mo alam, hindi mo naiintindihan, pero sabi ni Abraham, sige Lord, sunod lang ako Lord. Kasi kung minsan, ganito tayo we ask for reason. We ask for explanation for everything. Pero hindi tayo marunong sumunod. Kaya pag sinabi ng Panginoon, Elisha, magtapong ka ng stick. Lord, ano ang kinalaman ng stick sa axe? Wala ka nang pakialam dun. Gawin mo yun. Ang miracle ganito, there is always miracle kapag sumunod tayo. Amen? Amen? Ano yung isang bagay na makikita natin? Hindi ko alam kung ano explanation, hindi ko alam, iniisip ko pa rin na ano explanation. Pero isang bagay na nakikita ng iba na is, ano bang gagawin? Kapag tinapon mo yung stick, di ba lumulutang? Pero isang bagay na gagawin ng Panginoon, yung stick na tinapon mo, lumulutang, natural yan. Pero yung palutangin ng Panginoon, yung iron, yan ay hindi yan natural. Na isang bagay na pinapakita rin ng Panginoon, gawin mo lang kung anong inuutos sa'yo kahit ito lang posible, pero bahala ng Panginoon sa imposible. Pag may pinapagawa sa'yo ang Panginoon na isang posible, madali lang, Lord, napakadali naman yan. Yes, ganun katindi ang Panginoon. Hindi siya nagre-require sa'yo ng masyadong malaking bagay. Ang gusto niya lang sumunod ka sa simpleng bagay. Sumunod sa kaya mong gawin, bahalang Diyos sa imposible. Amen? Anong sabi ni Abraham nung tinatawag siya ng Panginoon? Lord, wag ako kasi hindi ako eloquent. Lord, wag ako kasi ang dami ko na nakalimutan about leadership. Pero sabi ng Panginoon, anong meron sa'yo? Tungkod. Sabi ng Panginoon, yung simpleng tungkod na yan, magiging extraordinary. Once na sumunod na tayo. So sometimes, alam nyo yung axe head na ito, ordinaryong axe head lang ito before. Pero nang lumutang ito, hindi nagkaroon ng kapangyarihan na kayang pumutol ng kahit anong klaseng kahoy. Pero anong nakakatuwa nito? Nung time na nakuha niya yung axe head na yan, nilagay ito ulit doon sa axe. Alam niya na meron na siya ma-accomplish ulit. Pero isang bagay, pag uwi nila, kakaiba na tong axe na to. Alam niyo kung bakit? Usap-usapan na yung axe head na yan ang unang-unang lumutang na metal. Isang bagay na hindi mo na makakalimutan. Isang bagay na miracle ng Panginoon. And sometimes sa buhay natin, we lose our fervor, we lose our joy in serving. Why? Because we lose our focus, we lose our vision. Ano yung second? We lose our purpose.
Pero isang bagay na maano natin dito, pag once na binalik ito ng Panginoon, may experience mo yung Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah chapter 40 verse 31, na dito tayo magtatapos. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount out with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Someday may experience mo ang isang bagay na grabe yung ginagawa mo pero hindi mo na nararamdaman yung pagod. Alam mo, hindi mo kaya mag-isa pero napakatindi ng strength na binibigay sa iyo ng Panginoon. Alam mo, napapagod ka, nawiwiri ka, pero later on, ma-realize mo, kakaiba yung ginagawa ng Panginoon. And sabihin ko sa iyo, nagiging blessing ka sa ibang tao. Maraming Kristiyano, hindi sila blessing. Bakit sila hindi blessing? Ayaw na matanggal. Brother, patanggal nga ito. Ingatan mo, baka matanggal ang kamay mo, ha? Yan. Yan yun. Maraming Kristiyano, hindi na sila nagiging blessing kasi ito na sila. Ito nang hawak nila. Alam mo, hindi ka na makakasipol habang pumuputol ka kasi ang hirap pumutol ng walang. Pero ang sarap, di ba? Ang sarap mag-sumipol-sipol dahil nakikita mo, konting ganun mo, makikita mo, matatapyasan yan. Kada tira mo, matatapyasan yan. Kada tira mo, may nangyayari. Maya-maya, putol. Then, Lord, one down. Next ulit. Amen? Amen? Unti-unti, nakikita mo yung accomplishment mo. Nagtumba na naman. Next ulit. Putol ulit. Then later on, ang saya mo na. Dahil may ginagawa ka na sa Panginoon. Hindi ko alam kung saan ka bagay na yan. Pero I pray na the longer we serve the Lord, the longer na na-appreciate natin siya. Ulitin ko, kung mayroon kang nawala, ang nagdi-desire na gusto makahanap niyan, una sa lahat, ang Diyos. Pero gusto niya, sometimes ito yun. Sometimes you need to cast something out para makuha mo yung isang bagay. Isang bagay lang din, hindi ko alam kung anong bagay na yan, but sometimes kailangan mo lang magtiwala sa Lord, sa Panginoon. Lord, itong stick na to, hindi ko alam kung anong to sa buhay ko, pero I need to cast something. Itapon mo ang isang bagay sa buhay mo para makuha mo yung pinakamahalaga sa'yo at bumalik sa'yo. May mga iba sa inyo, masyado na kayong busy, wala na kayong time. Baka kailangan nyo magbawas ng oras para mabalik sa inyo yung axe head ninyo. May mga iba sa inyo na baka masyado ka nang busy sa pagtatrabaho. Gusto mong kumita ng pera, pero nakalimutan mo, wala na yung axe head mo, kailangan mong bawasan yung bagay na yon just to recover your axe head. May mga things na kailangang i-give up just to recover your axe head. Amen? So pwede tayong tumayo. At habang tayo tumatayo, kantayin natin yung The Longer I Serve Him. Kasi dapat kapag nagsuserve tayo, the sweeter it goes. Amen? Hindi yung nagsuserve ka, tapos habang nagsuserve, nagmumurmur. Man, let's sing The Longer I Serve Him as we wait it flash to the screens. Let's sing the first and second stanza of this wonderful song. I serve Him, the sweeter He grows. Second stanza now. The Lord desire na makuha mo yung axe head. But you need to go back. Just go back. Huwag kang manatiling ang buhay mo walang axe head. Make sure you have a purpose. Make sure you have a vision. Make sure that your focus is the Lord. And when dinesire mo yan, alam nyo, yung imposible, nagiging posible once na ikaw ay nagpasakop na sa Panginoon. Sabi ko kanina, sometimes kailangan nating maniwala sa Diyos sa utos niya. Kahit parang hindi na ito
logical. Kahit na sa iba, nonsense. Pero sa Panginoon, the only thing He wants is your obedience. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang at magtiwala. Kung meron man dito na hindi pa ligtas, wala pang katiyakan ng kaligtasan, if you're visitor this morning, kahit anong gawin mo, para kang isang axe na walang axe head kapag wala si Jesus Christ sa buhay mo. Kailangan mo ang Panginoon Jesucristo. Gusto mo magkaroon ng purpose ang buhay mo, kailangan mo si Jesus Christ. Kailangan ang focus mo hindi sa religion, hindi sa good works mo, kundi ang Panginoon. If you want eternal life, what you need is the Lord Jesus Christ. Kailangan mo siya. Kaya kung meron man dito na hindi pa ligtas, wala pang katiyakan, taas mong kanang kamay mo, bibigyan ka namin ng counselor at i-share sa'yo kung paano mo tanggapin si Jesus Christ bilang tagapagligtas. Meron ba sa atin? Meron ba sa atin? Every service sa church, we want to extend ang invitation sa mga tao na gustong tumanggap sa Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. Meron pa ba? Meron pa ba? Meron pa ba? Okay, kung wala na, tayo po'y manalangin. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa binigay niyo po, Panginoon, na message this morning. Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi namin mawala, Panginoon, ang aming focus. Dapat tulungan niyo po kami, Panginoon, na ikaw lang po ang aming focus, Panginoon, wala na pong iba. At ganoon din po, Panginoon, tulungan niyo po kami not to lose our purpose, not to lose our vision. Tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon kami palagi ng joy in serving you, doing the things na nais niyo pong ipagawa sa amin. Sometimes, may pagod. May mga pagkakataon na nakaka-experience ng discouragement. Nakaka-experience, Panginoon, ng panlulupaypay. But Lord God, huwag niyo pong hayaan na mawala kami sa inyong kalooban. Samahan niyo po, Panginoon, ng bawat isa. At kayo po, Panginoon, patuloy ang may taas sa aming mabuhay, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos. Gabayan niyo po, Panginoon, ang bawat mananampalataya for your honor and for your glory. Pagpalain niyo pong lahat ng mga ginawang desisyon, kayo pong muling may taas. At i-bless niyo po rin po, Panginoon, ang aming earthquake drill at ganoon din po, Panginoon, sa aming Sunday school class. Ito na po ang aming samod na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.